Ang mga tao ay humaharap sa isang pananakop ng mga aliens at nagsama-sama ang mga sundalo mula sa iba't ibang lahi para bumuo ng isang malakas na depensang sandatahan. Ang mga matatapang na sundalo na ito ay mga bayaning naniniwala pa ring may pag-asa pa ang muling pagbangon ng sangkatauhan. Sa malayong hinaharap, lahat na tayo ay nasasakupan na ng mga aliens at kinukuha din nila ang mga likas na yaman ng ating daigdig. Ang pinakamatinding bioweapon ng mga alien ay tinatawag nilang asong lobo, ay nilipol na lahat ang mga sandatahang militar ng mundo. Meron din namang mga matatapang na tao na hindi pa rin sumusuko at patuloy na nakikipaglaban, at patungo sila sa isa sa mga solar panels na pinagkukunan nila ng enerhiya at ang misyon nila ay protektahan ito mula sa mga asong lobo. Pero isa sa mga sundalong nagngangalang Chan, ay kinukutuban ng masama sa misyon na ito. Pero habang pilit niyang pinapakalma sarili niya, biglang sumabog ang helicopter na sinasakyan nila. Ito ay naging dahilan ng matinding pagkasira nito, at tuluyang bumabagsak na sila sa lupa ng hindi makontrol na bilis sabay hinihigop papalabas ang mga sundalo ng paisa-isa. Ang helicopter ay tuluyang bumagsak sa lupa at sinira din nito ang inaasahan nilang solar panels. Si Chan ay nakaligtas, at habang medyo nahihilo pa siya, hinugot agad siya ng kanyang kapitan para lumaban sa gera kung saan nakikipaglaban na ang ibang mga sundalo. Kahit na ano pang kontra-atake ng mga tao, wala pa rin silang laban sa advance na teknolohiya na armas ng mga aliens. At nagulat sila na may humahabang kamay ang mga aliens na ginamit pamuksa sa isang sundalo. Nagpakita na rin sa kanila ang isang kinakatakutan nilang alien na ang pakay ay lipulin lahat sila. Ang mga sundalo ay walang tigil na pinapaputukan ang kahindik-hindik na nilalang, pero wala itong epekto para mapuksa agad ito, habang ang alien ay patuloy naman ding pinasasabugan ang lahat. Ang mga sundalo ay gumawa na ng isang istilong pangdepensa na kung saan bumuo sila ng isang harang na pader at patuloy pa ring binabaril ang halimaw. Sumalakay na sa kanila ang alien at patuloy na hinahampas nito ang kanilang shield, at ang matindi pa sa lahat, pinasabugan din ito silang lahat ng malapitan. Napilitan tuloy ang mga sundalo na umatras habang pinupuksa na sila ng alien ng walang patawad. Ngayon naman, makikita na nag-charge ang alien ng isang malakas na enerhiya, sabay pinasabugan ito ng plasma cannon ang sinumang tamaan nito na nagresulta ng mabilisang pagkalipol ng depensang sandatahan. Si Chan ay tuluyan ng nagkamalay at nakita niyang napatay na pala lahat ang mga kakampi niyang mga sundalo, habang ang halimaw naman ay lumalapit na papunta sa kanya para tapusin na rin ang buhay niya. Mabuti na lang, nailigtas siya ng isang sarhento sa ibang militar na hindi pa rin sumusuko kahit na marami na sa kanila ang nasawi. Pero si Chan ay may iba pang iniisip, at agad siyang nagdesisyon na tumakbo ng mabilis at tumakas na lang papalayo sa gera habang ang kanyang mga kaibigan ay isa-isa namang napatay ng kanilang kalaban. Si Chan ay nakahanap din ng sasakyan at dali-dali niyang minaneho ito ng mabilis papalayo sa panganib, at hindi nagdalawang isip na iwanan ang kanyang mga kaibigan. Magmula nang matalo sila sa gerang iyon, ang sangkatauhan ay nagbalik sa sinaunang panahon na kung saan ang lahat ng pangangailangan ay sobrang kulang para sa lahat. Si Chan ay naging isa ng mga ngalakal, nagbebenta na siya ng kung ano-ano, para lang masuportahan niya ang sarili niya sa nagbagong mundo. Pero bago siya makabenta, may isang alien na naligaw at nahanap ang kanilang lugar at dali-dali naman silang nagtago. Pumasok ang halimaw at nagmatsyag ng mabuti kung meron pang natitirang mga tao sa lugar, habang si Chan naman ay pasikretong tumakas. Pero bago pa man sila tuluyang makatakas, napansin sila bigla ng halimaw at mabilis silang pinuksa gamit ang kamay nito. Ito ay nagsilbing dahilan para tumakbo sila ng may matinding takot habang pinasasabugan sila ng laser beam ng alien at mabilis na hinahabol din sila. Alam ni Chan na hindi niya kayang takasan ang sumusugod na halimaw kaya ginamit niya lahat ng armas na meron siya. Hindi niya alam na meron pala sa kanyang nagmamatsyag ng isang misteryosong grupo sa malayo. Nakarating din siya sa isang abandonadong gusali at may nakatagpo siyang isang sundalo na may grenade launcher at sinigawan siyang tumabi siya kung gusto niya pang mabuhay. Sabay pinasabugan nito ng walang patawad ang kalaban. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagkakataon na tuluyang makatakas. Pero ang halimaw ay persugido pa rin silang habulin habang iniiwasan din ang lahat ng atake laban dito. Ang sundalo na yon ay swerte namang napasunod ang kalaban sa isa pang gusali, na kung saan may nakahanda silang mga bomba sa lugar. Plano nilang pasunurin ang halimaw para makarating sa eksaktong lugar na kung saan matatamaan ito ng matinding pagsabog. Lahat sila ay patuloy pa rin sa pag-atake habang tumatakbo na sila papalayo at tuluyan na nilang pinasabog ang buong gusali.
Ito ang nagsilbing dahilan para ang lahat ng mga tao ay makatakas, at nagpakilala din silang lahat kay Chan. Lahat pala sila ay pinapangunahan ng isang sarhentong nagngangalang Gao Ren, kasama rin ang isang eksperto sa bomba na ang pangalan ay Papa, at ang Ruso na kambal na sila Andre, at Lyja. Subalit, nalaman agad ng sarhento na si Chan pala ay isang atakbo na sundalo sa digmaan, kaya napilitan siyang maglagay ng device sa kanya para hindi na siya atakbo uli. Pinaliwanag din nila sa kanya na kailangan nila ng isang gabay para makadaan sa lugar at makapunta sa kung saan may narinig silang signal galing sa isang mataas na ranggong general ng mga rebelde. Umaasa si Gao Ren na ito na lamang ang huling pag-asa ng sangkatauhan para makabangon muli, kaya napilitan si Chan na sumama na lang sa kanilang misyon. Sa lalong madaling panahon, nakarating din sila sa isang kalapit na bayan para makakuha sila ng dagdag na supply, pero napansin agad nila na alanganin pala ang lugar. Napansin din ng grupo na maraming tao ang pinuksa sa buong paligid at nakakabahala din na ito ay kailan lang ginawa kaya nagdesisyon sila na pumasok sa lugar ng may matinding pag-iingat. Ilang sandali, may naririnig na silang may sumisigaw na babae ng tulong habang may isang kawatan naman na inaatake ang isang babae sa di kalayuan. Sa kabutihang palad, napigilan agad ito ni Lyja at agad binarako ang manoy ni Kalbo, na nagsilbing dahilan ng kanyang pagkaparalisado. Ang hindi nila alam ay ito pala ay isang patibong para sa kanila ng mga bandidong sumalakay at pumatay sa mga dating nakatirang mga tao sa lugar na yun. Ang lider na kriminal ay pinagsabihan silang isuko nila agad ang kanilang armas kasama ang babae nilang kasamahan, kaya napilitan si Gao Ren na sumunod na lamang sa mga ito. Nagmamatsyag si Papa at ginamit din niya ang kritikal na oras para ilabas ang remote control niyang drone, at agad nitong pinagbabaril ang lahat ng mga kalaban na naghudyat din sa mga sundalo na umatake rin. Ang grupo ay nakuhang lipunin ang mga natitirang mga bandido habang si Chan ay atakbo muli dahil sa matinding takot. Napilitan ang mga sundalo na pumasok sa isang gusali at patuloy sa pag-atake sa mga kalaban sa loob para habulin ang atakbo nilang gabay na si Chan. Nahanap ni Gao Ren ang duwag na binata at binigyan niya ng pagkakataon nito na sumuko na lang. Subalit hawak-hawak na ni Chan ang control na electric device at nagsabing hindi na niya kailangan pang sumunod sa kanila, pero sa huli ay napandat niya ito at kinuryente niya sarili niya. May napansin agad si Gao Ren na may misteryosong tao na may baril pero sa kabutihang palad, ito pala ay hindi niya kalaban kundi isang babae na nagngangalang Toji, na gusto ring pumunta sa sekretong lugar na pinanggagalingan ng signal. Ang lahat ay dali-daling naglakbay muli at pinaliwanag ni Toji na ang grupo niya dati ay nakagawa ng isang armas na kayang pigilan ang mga aliens kaya kailangan niyang maidala niya ito sa base militar sa madaling panahon. Nakarating ang buong grupo sa isang desyerto at napilitan silang huminto sa ilalim ng tulay dahil may namataan silang isang alien na nakaharang sa tanging daanan nila. Wala na silang pagpipilian kundi isagawa ang plano, at gamitin si Chan na gawin siyang pain para sumunod sa kanya ang kalaban papalayo sa kanila. Sa dahilang ayaw makuryente ulit, napilitan tuloy si Chan na sundan sa likod ang nakakatakot na halimaw habang ang iba naman ay handa ng bumaril anumang oras. Matagumpay naman niyang nasundan ang kalaban gamit ang mga sasakyan bilang harang para hindi siya makita, at kamuntikan pa siyang mahuli ng halimaw habang naglalakad ng dahan-dahan. Nagawa ng paraan ni Chan na makapasok na sa truck para mag-ingay doon gaya ng nasa plano. Pero imbis na bumusina siya, ini-start niya ang truck taliwas ito sa sinabing plano ng sarhento. Hanggang sa nakita na lang tuloy ng halimaw ang iba pang mga sundalo kaya napilitan silang barilin na lang ang mapanganib na alien, pero ang armas nila ay walang epekto sa kalaban. Nagsimulang mag-charge ng cannon ang alien sabay pinasabugan nito ang tumatakbong mga sundalo sa desyerto na naghahanap ng matataguan agad-agad. Nakita ni Chan na walang laban ang mga kasama niya kaya nagdesisyon siya na imaneho ang truck para rampahin na lang ang halimaw. Puinersa nito ang alien na ipitin ito sa isang poste na nagsilbing dahilan para hindi ito makagalaw pansamantala. Nagmungkahi si Toji sa sarhento na gamitin ang kanyang eksperimentong aparato sa pagpuksa ng kalaban. Kinuha ni Gao Ren ang plasma grenade at nagmadali itong pumunta sa truck pero napansin agad siya ng kalaban kaya pinasabugan siya nito, hanggang sa nabitawan niya yung aparato. Si Papa ay nagdesisyong magtapon ng granada sa truck na nagresulta ng malaking pagsabog, pero ang alien ay wala man lamang gasgas dahil sa matibay nitong barrier shield. Nakita ni Chan ang plasma grenade at madali niyang dinampot ang aparato. Kagulat-gulat na sinugod niya ang kalaban habang pinasasabugan siya. Tumalon sa sasakyan, at itinapon ang aparato sa huling sandali sa alien.
Nagdulot ito na pagkaparilasado sa halimaw at nakita ito ng sarhento kaya kumuha siya ng bazooka. Sabay pinasabugan niya ang isang cargo train sa itaas na agad namang bumagsak sa kalaban, at matagumpay nila itong napaslang. Pagkatapos ng laban, ipinaliwanag ni Toji sa kanila na ang plasma grenade ay yari sa teknolohiya ng mga aliens at nagagawa nitong tanggalin ang barrier shield ng mga kalaban. Pero meron lang siyang isang dinalang prototype kaya kailangan nilang makarating sa sikretong base militar na walang naeengkwentro na alien. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa desyerto papunta sa pinanggagalingan ng signal ng mga rebelyon. Ang mga sundalo ay nakarating din sa isang mataas na bangin na kung saan may makikitang malaking lagusan na nagtatago sa likod ng kabundukan. Ang grupo ay nagpunta sa nasabing lugar kung saan may naengkwentro silang isang malaking pintuan. Nagawa naman ni Toji ng paraan na buksan ito gamit ang military code ng kanyang aparato. Ilang sandali, nagbukas ang napakalaking pintuan papunta sa isang mahabang lagusan at minabuti nilang gamitin ang pagkakataon na pasukin ito. Ang mga sundalo ay maingat na nakipagsapalaran sa isang abandonadong base militar at napansin nila na suspisyosong ang walang mga tao sa lugar na yun. Hanggang sa nakarating sila sa pangalawang malaking pintuan na agad namang nagbukas ito para sa kanila. At biglang nagulat sila na nakita nilang nasa loob ng isang water chamber ang hinahanap nilang general. Kaya naisip nila agad na siguro ang signal ay isa palang patibong at biglang may nagpakitang alien para ambushin sila. Napaatras silang lahat ng alien na kalaban habang patuloy nila itong pinagbabaril. Kinabahan pa sila lalo nang may makita pa silang iba pang paparating na halimaw. Mabuti na lang nakatakas pa rin sila at nakarating sa isa pang silid, sabay isinarado nila agad ang bakal na pintuan nito. Pero natatakot pa rin sila na baka hanggang doon na lang sila at wala na iba pang mapuntahan. Mabuti na lang may isa pang naisip na paraan si Chan na gamitin ang natitira nilang dinamita para pasabugin ang pader, at makagawa sila ng iba pang labasan. Agad-agad namang isinagawa ito ni Papa pero ang mga halimaw sa labas ay nahanap kung saan sila nagtatago, at pilit na pinaghahampas ang pinto para makapasok ang mga ito. Naisip ng sarhento na konting sandali na lang ay mawawasak na ang pinto kaya nagdesisyon siyang pumunta sa may air duct, patungo sa likuran ng mga halimaw at kinuha niya ang atensyon ng mga ito papalayo sa grupo. Nagbigay ito ng sapat na oras para mapasabog ang pader at madali silang lumabas sa lagusan hanggang makarating sila sa labas ng kampo. Sumakay sila agad sa sasakyan para makaalis na sa lugar. Nakita nilang buhay pa pala ang kanilang sarhento na maswerteng tumatakbo papalayo sa humahabol na mga halimaw. Si Gao Ren ay napilitang ibuhos lahat ang kanyang lakas habang patuloy na binabaril sila ng mga kalaban at pinasasabugan lahat ng dinadaanan nila. Sa kabutihang palad ay naabutan ng ligtas ng sarhento ang kanilang sasakyan habang natakasan ng grupo ang mga humahabol sa kanila sa pinakahuling sandali. Pero napansin ng sarhento na nasugatan pala si Papa sa pagpapasabog sa kanila kanina, na nagresulta ng hindi inaasahang pagkasawi nito. Nung nalaman nilang ligtas na sila sa panganib, ginamit nila ang pagkakataon para mailibing nila si Papa at magdalamhati sa kanyang maagang pagpanaw. Pero kahit na mababa na ang moral ng grupo, hindi pa rin sila sumuko na ipagpatuloy ang laban. Ginamit nila ang naiwang parte ng alien na tinatawag na energy crystal, at ginawa ni Toji ng paraan para makagawa siya ng mas malaki pang plasma grenade, kaysa sa unang prototype na ginamit nila nung nakaraan. Balak nilang bumalik ulit sa kampo para pigilan ang kumakalat na peking signal sa loob nito. Nakarating sila ng ligtas sa loob ng gusali at dahan-dahan silang pumasok gamit ang air duct na lagusan sa lugar. Napansin din ng sarhento na marami pa palang aliens ang nasa loob ng kampo. Tinawagan niya ang mga Rusong kambal na pasabugan na ng missiles ang gusali na nagdulot ng malaking pagsabog nito sa labas. Lumabas lahat ng mga aliens para depensahan ang kampo nila. Nagpalabas din ang grupo ng drone para gamitin ang plasma grenade sa mga kalaban, pero binaril ito ng isa sa mga halimaw kaya hindi gumana ang aparato sa tamang paraan. Nagdesisyon na lamang ang dalawang kambal na lumabas sa kanilang sasakyan at harapin ang mga kalaban ng mano-mano at hindi pumayag na sumuko kahit sa huling sandali. Samantala, nakarating ang ibang grupo sa control room ulit at balak nilang isara ang signal, pero meron pa ring naiwang nagbabantay na alien para ambushin sila dito. Napilitan silang barilin ang halimaw habang pinasusunod nila ito papalayo sa kwarto. Sinamantala nito ni Toji ang pagkakataon para mapasara ang mensahe ng radyo. At madaling pinagsabihan ng mga nakikinig dito na ang peking signal na ito ay isa lamang patibong. Sa kabilang kwarto ay patuloy pa ring kinakalaban ni Chan ang alien kasama ang sarhento,
At napansin ni Gao Ren na hindi na nila kailangan tumakbo pa sa mga ito. Hindi inaasahang bigla na lang niyang isinarado ang pintuan at planong isakripisyo ang sarili niya para may oras pang makatakas ang binatang sundalo. Inihanda na rin ng sarhento ang mga natitira pang mga bomba sa dibdib niya, habang nakarating na ang halimaw sa silid na siyang pinagbabaril naman niya nang walang patawad ang halimaw. Subalit, napigilan ng alien ang sarhento sa pagtusok sa kanyang katawan at pag-ipit sa kanya sa pader. Na-trigger din ito ang nakakabit na bomba sa kanya na nagsanhi ng matinding pagsabog sa buong lugar. Salamat sa kanya nagawang makatakas ni Chan papunta sa labas kasama si Toji. Sabay napansin din nila na hindi pala na-trigger ang plasma grenade sa malayo. Nakita ito ni Toji at madali niyang kinuha ang atensyon ng mga alien sa pamamagitan ng pagbaril nito sa mga nilalang. Gumanti ito at pinasabugan siya ng walang awa. Nagkaroon na ng pagkakataong pulutin ni Chan ang aparato sabay ginawa niyang decoy ang sarili para pumunta sa direksyon niya ang lahat ng kalaban. Ang binatang sundalo ay nagdesisyong magpadulas sa buhangin at muntikan pang matamaan ng atake ng halimaw. At sa paghinga muli ng malalim ni Chan, napansin na niyang napapaligiran na pala siya ng mga kalaban. Wala na siyang iba pang paraan kundi ang i-activate ang hawak na plasma grenade at hinagis ito sa himpapawid na nagdulot ng malawakang electric shockwave at nagawang maparalisado niya lahat ang mga aliens. Ang bomba ay nagawa ring paslangin ang mga nakapalibot na mga kalaban kahit na ito ay may mga barrier. Nagawa na niyang magdiwang kasama ng kakampi niyang si Toji sa ilalim ng magandang paglubog ng araw. Pero hindi pa natatapos ang lahat, nang makita nilang may lumalapit pang isang malaking mothership sa harap nila. Buti na lang may dumating ng mga kakamping sandatahang militar para lumaban dito habang ang lahat ay sabay-sabay na nagmarchang papunta dito. Naisip nila na dito palang magsisimula ang tunay nilang laban. Kailangan ng katapangan upang suriin ang iyong sarili at magpasya sa mga bagay na gusto mong baguhin. At kailangan ng higit pang katapangan para magawa ng paraan ang mga pagsubok sa buhay. May kapangyarihan tayong baguhin ang ating kwento, at may lakas ng loob tayong akyatin ang anumang kabundukan. Maging matapang ka, at huwag ring makalimot na maging mabuti ka sa iyong kapwa. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. I-click mo rin ang notification bell. At mag-iwan din ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood kaibigan.